Magandang gabi sa ating lahat. Muli nasa araw ng Miyerkules ng gabi at tayo harap sa ating Panginoon sa pananambahan. Magandang gabi sa mga nasa online. Bago tayo magpatuloy, inayahan ko na tayong tumayo sa ating panalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po muling narito at sama-sama sa pagsamba. Nawa ang inyong banal na Espiritu ang kumilo sa aming kalagitnaan at magbigay kalakasan sa aming puso. Patawarin po kami ninyo, Panginoon, sa aming mga kasalanan at linisin sa aming karumihan, upang kami ay maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Nawa pagkalooban po ninyo ng talino't husay ang lahat ng gaganap sa gawain at magdulot ng kagalakan sa amin maging sa online. Salamat sa makadakilaan at katotohanan na patuloy ninyong pinadarama at talastas ninyo ang aming puso. Wala kaming may lilihim sa inyo. Nawa ang mga parating na kapatiran ninyo pong ingatan at makasama namin sa aming pananambahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit sa Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat. Ating purihin ang Panginoon at awitin ang kahit ako. Kakantayin, alay sa'yo.
nating kamustahin ang bawat isa at ating awitin, Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan, kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan, kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Maaari na po tayo magsiupo at tayo dadako na sa announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao members group chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday, Church Auditorium. Sunday worship service starts at 9 o'clock a.m. Sunday worship team, August 3, upcoming Sunday, pag-aralan ang salita ng Diyos. Ito ay matutunghayan sa mga gawa, chapter 17, verse 10 to 12. An adults Sunday school class every Sunday, 3 o'clock p.m. Magaganap yan sa Begonia Room. Gowi Cubao weekly activities. Bible study every Wednesday and Saturday. BKBC and tract distribution every Saturday. Home Bible study, prayer fellowship, and monthly worship service sa Cameron, Caloocan City every Friday. Sa home Bible study naman sa San Mateo, Rizal every Saturday. Worship service, Taytay Rizal, every Saturday. Special mission, gift giving, every last Sunday of the month. Lord's Supper, magaganap yan every last month ng Sunday. Every last Sunday of the month, after adult Sunday school class. And first time, Visitor Sunday, August 31, 2025. And each one bring one every Sunday. 36th Mission Conference and 60th Church Anniversary. At tayo magsitayo lahat at ating purihin ang Panginoon at tawitin natin ang kailan pa. Kailan mo pa ibibigay ang buhay mo at lakas? Kailan mo ibibigay ang buhay mo sa Kanya? Kung kaya't halika't tara na. Ating talikuran ang ating kasalanan at tayo'y humarap sa ating Panginoon na dakila sa lahat. Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na bigay sa iyo? Pangalan niyang banal, kailan ikatanggap kung wala ng pagkakataon? At huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, nakuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Maglilingkod sa Diyos, kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa
At ating tawagin, Brother Renato Alegre. Magandang gabi muli sa ating lahat. Tama-tama ang pamagat ng aking ibabahagi sa inyo. Ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, ang paglilingkod ng buong pamilya. Natapat naman na magkakasama kami ng aking mga apo. Malaking pagpapala sa bawat isa sa atin ang maglingkod ng buong pamilya. Mahalaga sa Diyos ang buong pamilya naglilingkod sa Kanya. Makikita natin teksto sa Joshua Kapitulo 14 at 15, dalawang verse lamang ito pero mahaba. Sabay-sabay natin basahin ang ating teksto. Inanyayahan ko kayong tumayo at basahin natin ang sabay-sabay. Joshua Kapitulo 24, versikulo 14, handa, basa. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng pagtatapat at sa katotohanan. At inyong alisin ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. At kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos sa inyong mga magulang na paglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amorheyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa salitang aming binasa at pagbubulayan. Nawa kayo ang kumilos sa aming puso upang magpasya at ganapin ang paglilingkod ng buong pamilya ng may katapatan at kagalakan. Salamat sa pribilehiyo. Nagtitiwala po kami na ang lahat ay para sa amin ikabubuti. Nawa pagkalubhan po ninyo ng kaalaman at katatagan ang inyong lingkod sa paghahayag ng mensahe. Ito pong amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Ang paglilingkod, ang paglilingkod ng buong pamilya. Sa bawat tahanan, sa bawat tahanan may pinahahalagahan. May inuuna, mayroon nahuhuli. Sa bawat pamilya may sinusunod. Sa panahon ngayon kung saan ang pamilya ay binubumba ng iba't ibang tukso, ideolohiya at mga distraction, napapatanong tayo o napapatanong ka bilang isang Kristiyano. Sino nga ba ang tunay na una sa ating buhay at sa ating pamilya? Dapat laging unahin ang Diyos. Maraming nagsasabing sila'y Kristiyano. Ngunit sa gawat desisyon ng tahanan tulad sa trabaho, libangan, yaman, relasyon, mas inuuna kaysa Diyos. Opo. Inuuna yan kaysa Diyos. Kaya't mayroon malinaw na paalaala ang Diyos sa Kanyang bayan. Akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, makikita sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 5. Ibig sabihin, hindi siya pumapayag na may kahati sa pagsambang nararapat lamang sa Kanya. Ang Diyos lamang ang dapat laging una sa puso ng bawat isa sa pamilya. Ang Diyos
na mapanibugho ay humihiling hindi ng bahagi ng ating buhay, kundi ng buo. Panahon na upang hindi lang tayo ang sumunod, kundi ang buong sambahayan natin ang manglingkod sa Diyos ng buo, tapat, at walang kahati. Buong puso tayong maglingkod sa Panginoon. Ayaw niyang may kahati. Opo. Si Yahweh ay apoy na nakakatupok. At ayaw niya may kaagaw sa pagmamahal, sa ating pagmamahal, sa inyong pagmamahal. Ayun. Makikita, ayun nga sa Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 24, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na namumugnaw, mapanibughuin Diyos nga, siluso ang ating Diyos. Kaya dapat unahin siya bago tayo mapugnaw ng apoy. Bilang Diyos, siya ay may karapatan. Opo. May karapatan magsilos dahil wala dapat tayong sambahin maliban siya na nag-iisang Diyos. Ito ang makikita sa ating teksto, ano po? Mayroon tayo dalawang bahagi. Ang una, ang atin tungkulin sa Diyos. Ang atin tungkulin sa Diyos. Bilang mananampalataya, ang tungkulin natin sa Diyos ay hindi optional. Kung kailan lamang natin gusto, hindi optional, kundi isang pananagutan personal at pampamilya. Hindi sapat na sinasabi natin naniniwala tayo sa Diyos. Pero may mga Diyos-Diyosan naman na itinatago sa ating puso. Dapat solido sa Diyos, walang kaagaw. Ang tunay na pagsamba ay may kasamang pagtalikod. Ano po? Pagtalikod sa mga kasalanan at pagtalima sa Diyos. Yan po ang tunay na pagsamba. Hindi lang para sa isa, kundi para sa lahat ng miyembro ng tahanan. Ayon nga ang mga negatibo, ayon sa ating teksto, sa Joshua Kapitulo 24, versikulo 14, sabi nga dito, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos ng mga pinaglilingkuran ng inyong mga magulang sa dakor o ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. Sabi, itapon, alisin ang mga Diyos-Diyosan ng mga ninuno. Sabi dito sa ating teksto, ano po? Excuse me. Ang mga Diyosan noon ay anyo ng maling pagsamba. Kaya dapat alisin, itapon mga bagay na pinahahalagaan ng higit sa Diyos. Dapat natin itong iwan sapagkat ito'y sagabal. Sagabal sa ating tapat na paglilingkod. Kinukundina ng Diyos ang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tulad lamang ito ng may asawa ka na nga, nagpakasal ka na sa asawa mo, mayroon ka pang kirida. Dapat isa lang. Kung tayo ay maglingkod sa Diyos,
Kung may asawa ka, dapat sa asawa. Huwag ka nang maghanap pa ng iba. Ayon nga sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 6, sabi dito, basahin ko lamang pa, mahaba kasi ito. Sabi dito, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ayaw ng Diyos na may kahati. Dapat sa Kanya lamang tayo maglingkod. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan, inanyuan o kawangis man ng anuman anyong nasa itaas sa langit. O ng mga nasa ibaba na sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag sasamba sa mga hayop sa lupa. Mayroon akong alam nitong bansa na sumasamba sa mga hayop, sa daga, baka, at marami pang iba. Kaya, kawawa ang mga tao dito. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughoin. Ito ang sinabi ko kanina sa ating pambungad, mapanibughoin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi ng mga napuput sa akin. Ayun. 4 na salin lahi ang paparusahan ng Diyos. Hindi lamang ang mga sumasamba, pati ang mga darating na salin lahi hanggang sa ikaapat na salin lahi. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Kinaawaan, binibigyan ng kaawaan ang mga libu-libong sumusunod sa Kanya. Huwag magkaroon, huwag magkaroon ng ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. At huwag magkaroon at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, kinukundina. Ayon pa dito sa Awit, Kapitulo 135, verse 15 at 18. Sabi nga dito, ang mga ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto na gawa ng mga kamay ng mga tao. Totoo po yan, hindi lang, ang iba may kahoy at semento pa, may bato. Sila may mga bibig, ngunit hindi sila nangagsasalita, mga pipi. Inaayos lamang ang kanilang mga bibig. Hinuhulmahan, inuukitan. Nung araw, hindi ko pala masasabi pa ito, nung araw, nung ako'y kabataan pa, gumagawa kami nito. Dahil hindi ko alam na masama pala ito. Para pang negosyo, pambinta, linililok, iniikuitan, ginagawang rebulto. Nakakagawa po ako nito. Yung palang masama. Buti na lamang natigil ang paggawa ko noon. Sila may mga tainga, ngunit hindi sila nangakarinig. Mga bingi. At wala man anuman hinga sa kanilang mga ilong. Patay na Diyos, gawa ng tao lamang. Silang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo. Bawat tumitiwala sa kanila. Mabuti na lamang po na natigilan ko ang aking ginagawang mga na hindi ko pagkakaalam na ako'y gumagawa na masama pala ang mga ganyan. Kung nagkataon hanggang ngayon gumagawa pa ako, malamang isa na ako doon sa kinukundina ng Diyos.
Kinukundina ng Diyos ang mga taong gumagawa at mayroon Diyos-Diyosan. At sila na gumagawa at nagtitiwala sa kanila ay magiging tulad nila. Ang mga Diyos-Diyosan ay may mga mata, pero hindi nakakakita. May bibig, pero di nakapagsasalita. Ganito ang espiritual na epekto ng pagsamba sa maling Diyos. Binubulag at binubusalan tayo sa katotohanan. Sumusunod tayo sa walang salita. Walang salitang mga Diyos, kundi sa tingin natin, nakikita lamang pero hindi gumagalaw. Kaya para tayo mga binubusalan, sunod-sunuran sa walang kwentang Diyos. Kung kaya, huwag magkaroon ng mga Diyos-Diyosan kasama ng mga larawan o anyo ng Diyos. Kaya wala tayong ribulto dito sa bahay-simbahan. Masama. Bawal. Kinikilala ang isang sensitibong issue, lalo na kung matagal na sa ganoon uri ng pananambahan o relihiyon. Ano po? Ngunit ang mahalaga ay ang sundin ang salita at kalooban ng Diyos. Di na po ang mahalaga. Hindi lamang ito literal na imahe, kundi anumang bagay na ginagamit natin bilang representasyon ng Diyos. Kaya huwag magkakaroon ng Diyos-Diyosan na sumisira sa kanyang pagiging espiritu at walang hanggan. Huwag magkaroon ng anumang uri ng Diyos-Diyosan sa ating buhay. Opo, alisin po natin sa ating buhay ang mga Diyos-Diyosan. Anuman maaaring mamagitan sa atin at ating Diyos. Hindi lang ito ribulto. Maaari itong trabaho, pera o relasyon. Inuuna kaysa Diyos. Kung mas inuuna natin ang isang bagay kaysa Diyos, ito ay idolo. Sa simpleng salita, kung anong pinipiling sundin ng puso, iyon ang ating Diyos. Mas pinahahalagahan, mas inuuna ang mga hindi karapat-dapat paglingkuran. Tulad ng sanlibutan, na kung atin mamahalin, ay wala sa atin ang pagmamahal sa Diyos Ama. Kaya dapat unahin natin ang Diyos, wag ang sanlibutan. Ayon nga sa una Juan Kapitulo 2, versikulo 15 at 16, sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kung unahin natin ang sanlibutan, wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanlibutan, ang mga masasamang pita ng laman. Ito, naglipanas sa sanlibutan at ang masamang pita ng mga mata. At dito tayo natutokso, At ang pagkapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kapag mas mahal natin ang sistema ng mundo
kaysa kalooban ng Diyos, nawawala sa atin ang tunay na kaugnayan sa Ama. Nahihiwalay at lalayo tayo sa Diyos. Ayan po ang mga negatibo, Maaaring ang ating sariling pamilya, at ang ating sarili, at ang ating mga ari-arian o tinatangkilik. Kung kaya sinabi na dapat mahalin si Kristo higit sa ama, ina, asawa, anak, mga kapatid, kung magiging tunay niyang alagad. Mababasa sa Lucas Kapitulo 14, versikulo 26. Sabi nga dito, kung ang sinumang tao'y pumarito sa akin at hindi napuput sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaring maging alagad ko. Ano po? Mahalin si Kristo higit sa sariling buhay, ayon sa ating binasang teksto. Ano po? At mahalin si Kristo higit sa lahat ng pag-aari. Sa 14:33, sabi dito, kaya nga sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay hindi maaari maging alagad ko. Opo. Ang nagpipigil sa ating pagsunod ay ang paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Inuuna ang mga sagabal at hadlang sa ating paglilingkod. Huwag mong ilagay ang kahit sino, pati sa pamilya, sa ibabaw ng pagsunod sa Diyos. Hindi niya tinuturuan tayong magalit sa magulang, kundi ang unahin siya kahit mahirap. Bago ang pamilya, siya muna. Ang mga positibo, ayon sa ating teksto sa Joshua Kapitulo 24, versikulo 14, sabi nga dito, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglilingkuran ng inyong mga magulang sa Dakoron, ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. Ay sabi dito, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon. Magkaroon ng takot, sa Diyos. Ang takot sa Diyos ay hindi takot na pangkaraniwang nakakatakot, kundi paggalang na may kababaan loob. Ito ang batayan ng tunay na paglilingkod. At paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat, maglingkod sa Diyos at maglingkod ng may buong katapatan. Hindi sapat na pasulpot-sulpot lamang. Kung kailan gusto, saka lamang naglilingkod. Kung kailan may time, saka magpapakita. Kailan ito'y buo, mula sa puso, isip at gawa. Hindi kung kailan may time lamang. At sa versikulo 15, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran.
Mahaba, hanggang dito lang tayo. Ano po? Piliin kung sino ang nais paglingkuran. Namili na habang may time pa. Piliin, walang pilitan ha. Ang tunay na paglilingkod ay hindi nagdadala ng impluwensya ng iba. Ito'y personal. Personal at kusang loob na desisyon. Hindi yung desisyon ng ibang nasusunod. Sarili natin. Kung kaya, magpasya tayo kung sino talaga ang ating paglilingkuran. Dapat buong puso at kalooban at walang pag-aalinlangan. Ang pagsunod kay Kristo ay pagbabaliwala sa pagtanggi ng mga tao. Kahit na walang kalagyan o tirahan. Opo. Dapat sumunod kay Kristo. Ay nga sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 57 at 58, sabi dito, at paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sura at mga ibon sa langit ay may mga pugad, datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Kaya walang pag-aalinlangan anong pagsunod. Kusang loob, dapat tayong sumunod. Dapat mauna sa pagsunod sa sariling pamilya. Opo. Lucas Kapitulo 9, versikulo 59 hanggang 60. Unahin ang Diyos bago ang pamilya, sabi dito. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin, datapwat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay, datapwat yumaong ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Kaya unahin ang Panginoon. Mauna muna tayo sumunod bago magreklamo. Mga dahilan. Ang mga dahilan. At isa lamang pagtuunan at hindi nahating atensyon. Iisa lamang ang aasintahin, ang tutumbukin. Sa Lucas 61, verse 9, 61 at 62, sabi dito, at ang iba na may nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, datapwat, pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. May pag-aalinlangan pa na. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong nagpagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya dapat hindi tayo liliko o babalik sa patingin-tingin sa likod. Dapat diretso patungo sa Diyos. Talikuran. Ang pagtalikod sa Diyos ay hindi pwedeng may pero o kung. Ang tunay agad ay walang pag-aalinlangan. Dapat isang direksyon, nakatuon sa isang direksyon. Talikuran ang sarili at lubos na maglingkod sa Diyos. Opo.
dapat isantabi ang personal na kagustuhan at unahin ang kalooban ng Diyos sa bawat desisyon. Pagkatapos magpasya, maglingkod sa Diyos na may takot at buong katapatan. Sambahin ang Diyos sa paraan kalugod-lugod sa Kanya. Sambahin na may paggalang at pagkatakot, sapagkat ang Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Ayon sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 28 hanggang at 29. Kaya't pagkatanggap ng isang kaharian hindi nagagalaw, ay magkaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Ano pa? Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na manamumugnaw. Ayan po. Ang ating paglilingkod ay dapat may kabanalan dahil ang Diyos ay apoy na natumutupok. Hindi siya dapat lapitan ng basta-basta. Ito. Mangligod ng buong katapatan. Walang ipagkakait sa Diyos. Buo. Ibigay ang pinakamabuti sa Diyos. Yung puro, hindi tira-tira. Hindi na malabnaw. Kung may halaga ang paglilingkod sa Diyos, dapat ito'y buo. Hindi yung tingi-tingi kung kailan lamang gusto. Ang ating pangalawang bahagi, ang bahagi ng ating sambahayan. Ano po? Ang bahagi ng ating sambahayan. Hindi lang si Joshua ang dapat maglingkod, kundi ang buong sambahayan. Ang buong sambahayan niya. Ang pananampalataya ay dapat isabuhay, isalin at isama sa buong pamilya. Ang ama ay pinuno. Ang ina ay katuwang. Katuwang ng ama. Ang mga anak ay tagasunod. Ang anak na hindi sumusunod, ang ina ang kupapalo sa puwet para sumunod. Ngunit lahat ay bahagi ng sambahayan. Tumutugon sa panawagan ng Diyos. Ang pananampalataya nagsisimula sa tahanan. Tahanan ay may na pananampalatayang lumalago sa iglesia at lipunan. Ayon nga sa ating teksto, sa Joshua Kapitulo 24, versikulo 15, sa bandang huli na lamang ng babasahin ko. Sabi nga dito para kay Joshua, siya at ang kanyang sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Opo, ayon sa verse 15, hindi lang siya bilang individual, kundi ang buong sambahayan niya. Dito makikita ang pamumuno ng Ama sa espiritual na direksyon ng pamilya. Buong pamilya sumusunod at sama-samang paglilingkod sa Panginoon. Tandaan na mahalaga ang ating sambahayan o pamilya sa Diyos. Mahalaga po. Unang-unang institusyon na kanyang itinatag sa pamamagitan ni Adan at Eva at kanilang mga anak.
ang bansang Israel ay nagmula sa isang pamilya. Ano po? Pamilya ni Jacob. Si Kristo ay pumarito sa lupa sa pamamagitan ng isang pamilya, si Jose at Maria. Kaya mahalaga sa Panginoon ang pamilya. Hanggang ngayon, sa larangan ng spiritual, mahalaga pa rin ang pamilya at ang Diyos, ang ating Ama, at tayo ay Kanyang mga anak. Mahalaga pa rin po. Ay nga sa Juan 1:12, datapwat, ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkaluban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Ayun. Sa pamakatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan, tayo ay pamilya ng Diyos. Kanya tayong mga anak. Ito'y pinagkaloob, pribilehiyo sa atin ng Diyos. Ang bawat membro ng pamilya ay tinatawag na maging anak ng Diyos. Ano po? Hindi lang ang magulang, kundi pati mga anak. Hindi lang mga anak, kundi pati ang mga magulang. Naniniwalang nais ng Diyos na magkaroon ng mga pamilyang mananampalataya. Opo. Mga halimbawa ng sambayan na nampalataya. Ang Bantay Bilangguan sa Pilipos, na nabautismuhan ang buong pamilya bilang isang buong pamilyang mananampalataya. Ayun makikita sa Gawa, Kapitulo 16, versikulo 33 at 34, sabi nga dito, at sila'y Kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay. Sila Pablo ito at Silas, ano po. At pagdakay binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya. Kahit nakakulong, pwede pa rin pala magbautismo. No? At sila'y Kanyang ipinanhik o isinama sa Kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain at nagalak na totoo, pati ng buong sambahayan niya na nagsisampalataya sa Diyos. Isang gabi lang ang ginugol at inabot at ang buong pamilyang sumampalataya at nabautismuhan pa. Ganyang kabilis gumalaw ang Diyos. Kapag pinangungunahan ng Ama ang sambahayan, kasunod na ang buong pamilya. Ang buong sambahayan ni Crispo, ano po? Si Crispo na pinuno ng sinagoga. At ang kanyang buong sambahayan ay nanampalataya sa Panginoon. Gawa 18, versikulo 8. At si Crispo ang pinuno ng sinagoga at nanampalataya sa Panginoon, pati ang buong sambahayan niya. At marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig at nagsisampalataya at pawang nabautismuhan. Ito po ang mga pamilyang nanampalataya. Isang leader ng sinagoga, si Crispo, nang tumugon sa Ebanghelyo. At ang resulta ay ang pagbabago ng buong pamilya. Ganun kabilis. Buong pamilya ni Estepanas, binautismuhan ni Pablo ang buong sambahayan ni Estepanas. Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 16, at nabautismuhan ko rin naman ang sambahayan ni Estepanas. Maliban sa mga ito, o
di ko na malaman kung may nabautismuhan akong iba pa. Ayan. Nabautismuhan ang buong sambayan ni Estefanas. Ito'y patunay na sa simula pa lang ng iglesia, mahalaga ang pagtanggap ng buong pamilya sa pananampalataya. Tularan natin si Joshua at ang kanyang sambahayan. Bilang ama ng tahanan, nagpasya si Joshua na ang buong pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Tularan ng mga ama sa iglesia si Joshua sa kanyang pagpapasya para sa kanyang pamilya na maglingkod sa Diyos. Yan ang tularan dapat. Sikapin maligtas ang buong pamilya. Ang tunay na leader ng tahanan ay hindi lang provider, kundi tagapagturo din ng salita ng Diyos. Maging halimbawa ang ama sa kanyang pananampalataya at pamumuhay bilang isang mananampalataya. Hindi sapat ang salita. Dapat makita sa gawa. Panalangin at pananampalataya ang pamumuno. Makiisa ang buong pamilya. Misis at mga anak, sa pagpapasya ng ama, maglingkod sa Diyos. Dapat sama-sama sa pagpapasya. Kilalanin ang pamumuno ng ama sa tahanan, ukol sa Panginoon. Kapag ang ama ay nanindigan, suportado dapat siya ng mga anak, ina't mga anak. Ito ang simula ng pamilyang tunay na naglilingkod sa Diyos. Nagtutulungan at nagsasama-sama sa paglilingkod sa Diyos. Bilang panguli, magkaroon ang mga ama ng pagpapasya tulad ng kay Joshua. Ang ama ay may papel bilang spiritual na leader. Magsisimula ito sa kanilang determinadong desisyon na maglilingkod kami sa Panginoon. Hindi maglilingkod ako sa Panginoon, kundi kami, buong pamilya. Magkaroon ng pagsuporta ang mga misis at mga anak sa ganitong pagpapasya ng ama. Walang saysay ang leader. Walang saysay ang leader kung walang tagasunod. Sa panalangin, pagtalima at pagmamahal, dapat tulungan natin ang ama sa pagpapalago ng pananampalataya ng pamilya. Magkaroon ng tunay na pananampalataya at paglilingkod ang bawat pamilya. Hindi lang ito tungkulin. Hindi lang ito tungkulin. Ito'y pribilehiyo. Ang pamilyang sama-sama naglilingkod sa Diyos ay pamilyang matibay, pinagpala at nakasandig sa walang hanggang bato. Batong hindi matitinag. Kapag walang panalangin, walang gabay. Kapag walang salita ng Diyos, sa tahanan ang pamilya ay walang proteksyon at walang pundasyon. Panahon na upang ang buong sambayan ay magkaisa sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Magandang gabi. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos. Tunay nga po na ang buong pamilya naglilingkod ay kagalakan ng ama ng tahanan
tungkulin po namin na aming ganapin. Nawa gabayan po kami, lagi na hindi kami magkamali. Ipakita ninyo kung paano kayo mapaglilingkuran ng naayon sa iyong kalooban upang maging karapat-dapat kami at magtitiwala po kami sa inyo at hindi sa aming sarili na pabago-bago, kundi magpapadala kami sa aming damdamin. Kung magpapadala kami sa aming damdamin, babagsak kami sa inyong pamantayan. Salamat po sa pribilehiyo nawa sama-sama maglingkod na may kagalakan ang buong pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ayon nga sa ating teksto sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 35, sabi dito, nagbigay halimbawa ko sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayo magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya ibigay natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog dahil mas palad ang nagbibigay. Para tayo pala rin, magbigay tayo. Tayo'y manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po muli nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapala na iyong pinagkakalob sa amin araw-araw. At inyo kami iningatan sa buong sanlinggo, nawa sa aming pagkakalob, pangunahan mo kami, hipuin mo ang aming puso na magkaloob ng may pag-ibig at kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo magpasalamat. Panginoon Diyos, salamat po sa natapos na aming pagkakaloob. Aming itinataas ang salaping amin nakalap ngayong gabi. Nawa iyong pagpalain, mag-awit nawa sa bahay-sambahan ng naiyon sa iyong kalooban. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo'y magsitayo at ating purihin muli ang ating Panginoon. Ating muling kakantahin, Dakilang Katapatan. Sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkakulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsilang ng lingkong araw, patuloy siyang nagbibigay ng love. Kaya sa puso ko
ating muling tawagin ang si Brother Renato Alegre. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, aming pinasasalamatan ang inyong kadakilaan at kahabagan. Nagtitiwala po kami na mahalaga ang buong pamilya naglilingkod sa Diyos na may takot at katapatan at may kagalakan. Nawa, gabayan po ninyo lagi ang mga sambahayan na is maglingkod. Ipakita po ninyo ang inyong kahabagan. Salamat at patuloy namin isa sa puso at gaganapin ang mga utos at hamon. Nawa, makita sa aming buhay ang mga biyaya at pagpapalang dumadaloy maging sa online. Salamat sa lahat ng mga kabahagi at gumanap sa gawain. Ang inyong pagngunguna, Panginoon, ay aming kagalakan at kalakasan. Nawa ang aming mga samot dalangin kung inyong pong lulubin, inyong pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kami makauwi ng ligtas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.